Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, welcome po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Kumusta po kayo? Kung ano man ang inyong ginagawa ngayon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan o sitwasyon, lalong-lalo na sa kalusugan. At bago ako magbigay ng aking reaksyon, sariling opinion, dito sa napaka-controversial na upload nila ka-Business Official na may part 1, 2, 3, and 4 about kay Nabay Papaya, Bornok at saka kay Junjun. So gusto ko muna magpasalamat sa inyo mga kababayan, ka-business, sa mga sumusuporta, sa suporta ninyo sa panonood ng aming mga ina-upload. Maraming salamat po dahil sa inyo nakakagawa kami ng aming mga reaction. At salamat sa suportang ito sa amin. At patuloy lang po, suportahan po natin si ka-Business Official, Papa Dennis TV, the ka-Business Family, and also si Thinking Buddy na editor po ng ka-Business Official, at saka si Young Russell rin po. And support na rin po natin ang aking mga kasamang mga reactors dito sa ka-Business Official. So yun nga po, itong napaka-controversial pero it's a prank pagdating sa dulo. Pero mga kababayan, ka-business, nung part 1 na pinanunood ko yun, yung aking isipan talagang yung nagliliwaliw, yung hindi ko maintindihan kung bakit ginawa yun ni Bay Papaya. Anong ginawa ni Bay? Kasi nga, dahil sa pag nag-inuman sila ni Bornok, lumabas yung, syempre, pag nakainom na, parang nagiging nandoon yung malakas na yung dating, nagiging mayabang na yung parang hindi na nag-alangan magsalita. Sabihin na lang natin ng gano'n, kasi may espiritu na ng alak sa ulo. So ito nga, hindi naman inaasahan na ito si Bornok, pangungunahan niya si Bay Papaya na magsabi doon sa amo nila, kila ka-business. Ano nga ba ang sinabi? So, ayun, nabanggit nga doon na ito si Bay pala may balak umuwi. Tapos nagsalita pa na hindi siya kayang paalisin ng ka-business official nila ka-business kasi nga matagal na siya. Parang ang dating nagmamalaki. Oo, prank lang to, pero meron tayong makukuhang lesson dito na ang ugali natin wag na porkit matagal na magyayabang na tayo, tapos itong mga bago naman sisip-sip, wag natin pangunahan yung ating mga kasamahan. Although parehas yan may mali parehas may mali. Kasi una kay Bay, wag kang magyabang kasi matagal ka na, kasi hindi ka kayang paalisin ng ka-business kasi nga parang sinabing hindi na makakatayo yung ka-business kung wala si Bay Papaya. Parang ganun kasi yung dating. Yun yung nung hindi ko pa alam na prank yun. Parang ang sama ng dating para sa akin. Bakit gano'n naman si Bay? Bakit niya naisip yun? Wala na ba yung tinulungan siya, yung umpisa niya, yung mga gano'n? Diba? So gano'n na lang mga kabayan. Ang point dito is huwag tayong mayabang. Tapos yung mga bago, makiramdam muna. Huwag basta-basta, huwag nating pangungunahan yung ibang tao. So, i-advise mo o nag-advise ka, sabihin mo mag-antay, huwag magmadali. Huwag mo madaliin yung sitwasyon. Saka basta huwag nating pangungunahan yung ating kapwa. So, although, sige, nagsumbong ka doon. So, lalabas kasing parang may inggit ka kasi bago ka pa lang. Diba? Parang gusto mo nang pumapel sa amo nyo. Parang para sa akin kasi hindi maganda yung parang ganong mga attitude. Na magpapalakas ka sa amo mo kasi bago ka pa lang. Ngayon may sinabi yung datihan na dito. So, magsusumbong ka doon sa amo mo. So, hanggang sa dumating na doon sa point na nagkagulo-gulo na, ang dami nang nangyari. So, damay-damay na. So, doon sa drama-dramahan, pati si Junjun talagang halos pisatin na, pisang-pisa na nga, pipisain pa. Madami nagalit kay Junjun dahil may imuyo daw ito ni Bornok. Dumating doon sa punto na kailangan tanggalin si Bornok, pati si Junjun. Pero doon sa nangyari yun, mga kababayan, naging nasaktan din ako, kahit prank lang yun sa huli. Nasaktan ako para kay Bornok kasi alam naman natin na bagong panganak yung asawa niya, si Mercedes, di ba? Mahirap yung mawalan ng trabaho yung asawa mo, lalo yung lalaki. Tapos bagong panganak ka pa lang, tapos meron kang mga anak na maliliit pa. Paano na kayo, di ba?
Pero hindi naman siguro mangyayaring zero balance out na doon lang bibigay sa'yo, separation pay, parang ganun. Pero mahirap sobra yung sakit na para sa akin, Diyos ko, ano bang mangyayari kila Burnok ngayon, bagong panganak, baka mabinat yung asawa niya, yun ang concern ko doon. Baka mabinat, syempre uuwi si Burnok, bagsak ang balikat, di ba? Wala na siyang trabaho. Yun ang iniisip ko So, salamat na rin at prank lang pa yun. Prank lang pala yun. So, mayroon tayong nakuhang lesson dito. So, para kay Burnok, since member ka na ng Kagwang, meron pang blessing na dumating sa'yo galing sa supporters, karoon ka pa ng cash. Pero talagang pati kami sabog Nahirapan kaming yung puso namin nadurog din dahil nga, syempre masakit para sa amin sa akin din na nanonood ng kasuporta sa inyo na mawalan ka ng trabaho dahil nga yung baby ninyo. Baka mamaya pati ikaw maburyong. Diba? Marami tayong dapat isipin dito sa alang-alang sa ganong sitwasyon na bagong panganak lang yung asawa. Tapos biglang mawawalan ng trabaho. So, ganun, walang sipsipan. Tapos, wag natin pangungunahan yung ating mga kasamahan sa trabaho. I-advise natin kung ano yung tamang gawin. Diba? Hindi naman sa maglilihim tayo, pero alalay, dahan-dahan lang, huwag pabigla-bigla, pag-isipan mo ng mabuti. Tsaka hanggat maaari, antayin natin kung sino yung concern. Katulad ni Bay, kung halimbawa uuwi nga siya dapat ang magsabi doon sa amo. Hindi yung pangungunahan natin. Kasi parang ang dating doon, naiinggit ka kasi bago ka pa lang. Lalo't sinabi ni Bay na hindi siya kayang paalisin kasi datihan na siya. Parang nagmamalaki nga. Ikaw pinatunayan mo naman na bago ka pa lang, parang gusto mo nang pumapil. Parang yung ganun kasi. Pero drama lang naman yun. Pero kung sakali, wag natin gagayahin yung mga ganung sitwasyon. Trabaho lang, walang personalan, yung walang inggitan, walang sapawan. Trabaho lang, at saka wag tayong maglilihim sa ating mga amo. Gusto talagang plano kung uuwi magpaalam, yung mga ganon, para hindi naman sila nakahang up. Kasi mahirap kasi kayong kung mawala kayo ng trabaho dyan. Mahirap. Lalo na yung mga amo nyo, katulad yan, mababait pa. So, salamat po ka-business kasi sa prank nga, nadurog yung puso ko talaga sa part 2 ng mabuti na lang doon sa number 4 na yung akala ko talaga na nagmamatigas si Burnok na hindi siya alis, uwi man siya, papasok pa rin bukas. Parang ramdam ko rin talaga yung sakit kasi mahirap talaga mawalan ng trabaho na mayroon kang inaalalang pamilya. Okay lang mawalan ka ng trabaho kung wala kang binubuhay. Kung solo ka lang, okay lang. Pero syempre may mga anak, maliliit pa. Mahirap ang mawalan ng trabaho. Congratulations, Burnok, kasi ka na, member ka na ng Kagwang. Ang hirap ng pinagdaanan mo. Maraming nagalit, maraming umalis kasi nga nakisimpatya sa'yo. maraming nasaktan. So, magaling yung mga artista. Magaling na director si ka-business. Dahil talagang napasok tayo sa drama, sa prank nila. Kuhang-kuha nila tayo. Talagang, meron pa nga nag-react doon may nag-comment pala doon sa aking sa reaction na sabi, doon ka mag-react ngayon kasi nagkakagulo na yung ka-business. Parang yung dating ang iba kasi parang tuwang-tuwa pa siguro sila na nagkakagulo na yung pamilya ka-business. So, hindi nila alam ngayon, it's a prank lang pala. So, mahirap talaga mag-judge agad tayo. So, mag-jump into conclusion na hindi pa natin alam yung punot dulo. Kaya ako, lutang ako, nakikiramdam muna ako. Sabi ko, parang ang hirap gawin ni ka-business na aalisin si Burnok. Parang hindi ugali yun So, di ba sinabi nga niya, alisin sa ka-business family. So, naisip ko, kung tatanggalin mo si Burnok, si Junjun, dito sa ka-business family. Ako hindi ako masyadong nasaktan sa part ni Junjun kahit tinira siya yung mga nangyari sa kanya noon. Doon ako talaga kay Burnok kasi nga, doon na sa pamilya. Kasi ito si Junjun, nandiyan naman si Bay magtatrabaho kahit hindi siya magtrabaho. So dito kay Burnok, sabi ko, paano na itong pamilya na ito? Diba? So doon ako nasaktan sa part niya. So at least ngayon, hindi nga totoo yung nangyari. Diba? Joke-joke lang nila, prank lang talaga sa atin yun. Ay nako, so, salamat na rin lang at ngayon Burnok na nandiyan ka na sa Kagwang, kasi ang naisip ko naman kung wala ka na sa ka-business family, nandiyan naman si Papa Dins. Pwede, kasi sa kanya ka naman nagdadrive. Kaya lang, sa other part ng isip ko, kung lilipat ka lang kay Papa Dins, isang bahay pa rin kayo, isang working environment pa rin. Kasi diba, kunyari may MU kayo niyan, hindi Junjun, magkikita kayo ni Bay. Parang hindi pa rin masaya yung surroundings na mayroon kayong
pinagdadaanan na nandiyan kayo parehas. Kung totoo man yun, di ba? Pero joke lang naman, prank lang naman yun. Yun ang naisip ko. Pero hindi talaga, hindi makumbinsin ang isip ko na kaya nila ka-business na tanggalin sa trabaho si Borno. Yun talaga. Yun ang naano ko, sabi ko, mag-aanday ako. Tingnan muna natin kasi talagang hindi ito mangyayari. Sabi ko, wala eh. Kasi, sila eh. Hindi nila kayang, nakikita nila yung sitwasyon. Kailangan naman bigla nilang tatanggalin sa trabaho. Di pa paano? Maawain kasi sila ka-business. Kaya yung isip ko, hindi ako naniniwala pa rin talaga eh, na mawawala ng trabaho si Borno. Ganun ako Kasi makikita mo talaga yung nila sa tao eh. Kaya salamat ka business. Grabe. Sa totoo lang naiyak ako. Nung hindi pa pinapasabog yung, ano ba yung tawag doon, yung mga confetti ba yun? Sabi ko, ay Diyos ko, buti na lang. Nag-antay na lang talaga ako matapos. So, salamat po at andyan si Borno, tuloy-tuloy buo ang pamilya ka business. Walang natanggal. So, good luck sa comeback, Borno. Hindi ka natanggal. So, pakabait kayong lahat. Huwag sisirain ang tiwala ng ka-business family kasi mahirapan kayo makahanap ng katulad nila. Tsaka maging, maging intact kayo dyan. So, parang kapatid na rin kayong lahat. Huwag kayong mag-away-away. Ganun na lang. So, maraming salamat po ka-business, Mrs. ka-business. Galing yung mag-drama. Diyos mio, Marimar. Kuhang-kuha. Meron pala ako nabasa sa comment, mga kabayan ka-business, na parang merong isang nanood doon na high blood. Nadala daw siya sa hospital. Sana okay na po siya ngayon. Doon sa nangyari kay Bornok, na high blood daw siya. Sana po okay ka na ngayon. Hindi ko nakuha yung name niya. Pagaling po kayo at sana nakalabas na kayo. Kasi sabi niya na high blood siya eh. Dahil sa nangyari kay Bornok na paalisin. So joke lang po yun. It's a prank lang po. Pasensya na. So maraming salamat po sa inyo. Gabayan tayo ni Lord. Ingat-ingat lang po. So, love lang. Love. Walang away-away. Maraming salamat. Bye-bye po. Hanggang dito na lang. Ingat po tayong lahat. Gabayan tayo ni Lord palagi. Sa araw-araw. Salamat po.